I declare that divine favor floods my life. I am chosen for greatness, rising beyond imagination. God's abundant blessings leads me to unshakable victory, crushing barriers and silencing challenges. I walk in unstoppable strength, relentless faith, and undeniable purpose. This is my season of breakthrough, elevation, and triumph. I declare that God is propelling me into blessing beyond my dreams. What I ask, He exceeds. What I imagine, He multiplies. I am anointed to rise and destined to conquer. I am chosen, empowered, and fully equipped by the Most High God. The best is unfolding before me. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen! Malakas ang palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Ayan, at bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, pabanal ka ng pabanal. Pabuti ka ng pabuti. Pa-level up ka ng pa-level up. Payaman ka ng payaman. Amen. Praise God. You may be seated. Wow. So, God is so good. Tayo ngayon ay narito sa ating month of Grow in Excellence. Amen? We are in this series, not actually series, no, but it's a month theme wherein tayo ay tunay na katulad ng dineclare natin kanina, pabanal ng pabanal, pahusay ng pahusay, hallelujah, pa-level up ng pa-level up, at payaman ng payaman. Amen? Praise the Lord. And we believe na ang bawat salita ng Diyos na ating mapag-aaralan ngayong umagang ito will really leads us, okay? It will lead us to a higher level, okay? Lead us to a higher level. Mas magiging mas ekselente ang ating buhay. Amen? Excellent. Mas mahusay ang ating buhay. Praise the Lord. Naalala ko nung kami ay ikinasal na mag-asawa. It was June 14, 1991. Yan ang aming wedding anniversary namin ni Daddy Bishop. Nung ako ay naglalakad doon magkakasal na kami, palakad kaming ganon. Habang naglalakad kami, di syempre, kasama ko po yung aking nanay at tatay. Ayan, naglalakad kami. Ang sabi ng tatay ko sa akin, anak. Yan, tatay ko, anak, pag sinaktan ka niyan, bumalik ka sa bahay. Sabi sa akin ganun. Bumalik ka. So parang sabi ko, ano ba naman ito, kakasal pa lang ako, gusto na akong pabalikin. Di ba? Pero yun yung yun yung word niya sa akin. Sabi niya, pag sinaktan ka niyan, bumalik ka sa bahay. Sabi niya gano'n. Sabi ko, oo. Sabi ko, sabi ka naman, oo. Naglalakad ako doon. Syempre first time, di ba? Ikakasal first time. First time talaga yon, di ba? Ikakasal ako doon. Kasi ngayon, ang uso na ngayon, may mga vow na. Di ba may mga vow na ngayon, ikaw yung gagawa ng sarili mong vow. Nung araw kasi, susunod ka lang in sickness and in health. Di ba ganyan, Sino yung mga kinasal na, di ba? Tayo magka-batch tayo na, Connie. Ayan, yung mga ganyan. Mga oldies ba, ganyan. Yung mga kinasal, Jen, alala mo yung kasal mo. Ba't umiiyak ka na, Jen? Naalala mo pala, naiiyak ka na. Nung kinakasal kami, susunod ka lang, sabihin, in sickness and in health. Yan. For richer or for poorer. Yan ang mga doon. Ano pa yung isa? May isa pa eh. Yun yung ending. Till death do us part. Yan, kabisado pa ni Connie, di ba? Yan yung mga linyahan ng araw ng mga kasalan, di ba? In sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Matindi.
For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Amen. Praise the Lord. Yan yung mga aming mga sinumpaang mga salita nung araw. And alam nyo, sabi ko, grabe pala talaga yung, wala kasi ako sa isip ba nun? Sorry Hindi kasi, yung pang aking pagpapakasal talaga nung panahon na yon. Salamat sa Panginoon, nagkamali ako sa tamang tao. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Kasi talagang nagkamali po ako nung mga panahon na yon. Kaya nga, we love the youth ministry kasi talagang ang nais namin talaga ay huwag mapagaya sa amin nung mga panahon na yon. Kaya nga, nung ako ay lumalakad at nung ako ay ikinakasal, para akong lutang, parang hindi ko alam, is this really happening? Ganun yung ano ko, ganun yung nasa isip ko. Totoo pala to, kasi parang, alam mo yun, alam nyo ba kinasal kami ni Daddy Bishop, 3 weeks lang. 3 weeks in the making. Nung kinasal kami, pumunta si Daddy Bishop sa bahay namin. Kinausap ang tatay ko. Alam nyo, sabi ni Daddy Bishop, ma-share ko lang. Total, mahaba yung oras natin. Sabi niya ganon, yung nanay ko nanonood ng Itbulaga. Tawa ng tawa yung nanay ko. Maya-maya, nung commercial, biglang sumingit si Daddy Bishop. Magpapakasal na po kami na Maricel. Talagang yung nanay ko, kitang-kita ko yung mukha nga, tawa. Biglang gumalaw, parang, biglang ganon, ano nangyari? Ganon. Eh di, ay paano ba? Ayun, sabi niya. Sorry. Sabi niya, buntis po si Maricel. Magpapakasal na po kami. Talagang yung nanay ko, ngiting, alam niya yung expression, nakangiti. Biglang, pagtingin ko, tapos, di ito na, iyak na yung nanay ko, iyak. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang pagpapakasal, hindi ang parang kanin, ganyan. Na pag kinain mo, napasok ka, iluluwa mo, ganyan, mga ganon. Di ganyan. Maya natapos na rin yung iyak na. Siyempre, hindi naman magtatagal yun. Itbulaga na ulit. Itbulaga na ulit. Sabi niya ganon, sige, sabi niya ganon. Humanda ka, Maricel. Humanda ka sa tatay mo. Sabi nga, ganon talaga. Hindi ako exaggerated. Talagang ganon. Di si Daddy Bishop nyo, talagang inintay nga si tatay. Ang tatay ko po kasi, naghahanap ng baboy. Kasi ng business namin, nagkukuha siya ng mga baboy. Kasi nagbebenta sila sa palengke ng baboy. Tapos inantay niya talaga yung tatay ko. Nung dumating na yung tatay ko, yung tatay ko kasi, ka-vibes, favorite talaga yan ni tatay si Daddy Bishop. Kasi pag dumarating yan, may nakapagkain na, ganyan. Tapos pagdating niya, andito pala si Anthony, ganyan. Tapos pag upo, sabi nanay ko, kung nakalabit, sabi mo, siya magsabi. Sabi mo, ganyan. Sabi ko, gano'n sa akin. Naalala mo yun pa. Tapos, sabi mo, grabe talaga si Daddy Bishop. Sabi ba naman pakakasalan ko po ang anak niyo. Matindi. Sabi ng tatay ko, kailan ba? Kailan ba? Sabi gano'n. Bakit? Ano ba nangyari? Sabi gano'n. Di sinabi nga niya, buntis po si Maricel. Sabi gano'n. Grabe talaga. Tapos sabi na, alam mo, very calm. Ang tatay ko barumba. Hindi naman Siyempre nasa langit na siya. Pero talagang barumbado yun. Siga yun Siya, ang tawag sa kanya, bossing. Bossing siya. Kasi kaya bossing siya. Kasi mainitin ang ulo. Tapos pagka nagsalita yun, mga siga sa lugar namin, nananahimik. Bossing nga siga. Nung ko talaga nakita yung tatay ko, napakatahimik. Tapos hindi nagsasalita, malumanay. Tapos ang sabi niya lang, sige, sabi niya kay Daddy Bishop, bukas na bukas, papuntahin mo dito yung magulang mo. Gusto ko silang makausap. Matindi. And you know what? The rest is history. Nalaman yun after nung nalaman na yun, pumunta kami sa lolo, nung araw kasi ganun, pumunta ako sa lolo at lola ko. We really have a high regard sa mga lolo at lola. Punta kami sa Muñoz, sa lolo at lola ko, at sinabi na magpapakasal ako. At 3 weeks lang yun. Grabe yung biyanan ko, galing.
Yung biyanan ko, may notebook. Okay, dito tayo kukuha ng damit nyo, papatahi tayo. Dito tayo kukuha ng mga wedding ring nyo. Okay, okay. Huwag na kayong mag-seminar. Ako na bahala sa ganyan-ganyan munisipyo, ganyan-ganyan. In 3 weeks, lumalakad ako. Nung lumalakad akong ganun, sabi ko, Lord, hindi Lord. Sabi ko, totoo ba to? Ikakasal na ako. Sabi ng nanay ko, yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka marunong maglaba ng panty mo. Sabi nga, tapos ngayon, papakasal ka. Sabi nga, nung gagawin mo to, hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong maglaba, wala kang alam. Sabi nga, kasi hindi talaga ako marunong. Kahit nagalit yung nanay ko, habang naglalakad, umiiyak ang nanay ko. Alam nyo, meron akong hindi nakalimutan doon sa sinumpaan kong yun. Yung sinabi ko na yon, for better or for worse. Lahat nakalimutan ko lutang nga Pero hindi ko nakakalimutan yung sinabi ko, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Why am I saying this story with you? Because our topic this morning is all about marked with excellence, loyal to the end. Hallelujah. There is a story in the book of Ruth chapter 1 verse 16. Ang sabi dito, then Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Alam nyo, ang story ni Ruth nito, si Ruth po kasi mga kapatid, mga anak, siya ay isang Israelita. Okay? Siya isang Israelita na kung saan noong mga panahong ito, taghirap. This is in the time of Judges, chapter 21, verse 25. Ang mga Israel during this time, napunta sila doon sa pagsubok, matinding taggutom. Kumbaga yung lugar nila ay talagang isa silang bumagsak ang kanilang spiritual na kalagayan, okay? So pag bumagsak kasi ang spiritual na kalagayan ng isang bansa, it follows the spirituality, okay? So nagkaroon ng crisis sa kanilang bayan. At itong si Ruth na ito, itong panahon na ito, nagplano sila. By the way, meron siyang 2 anak, okay? May 2 anak si Ruth, okay? At ang kanyang asawa na si Elimelech, okay? Meron silang 2 anak na lalaki. At meron na tong mga asawa, okay? At napagkasunduan nila na pumunta na tayo sa Moab. Moab kasi taga dun yung kanyang mga manugang. Punta na tayo doon. Mamamatay tayo dito sa taggutom. Naalala nyo ba yung mga, kasi in our history, maraming Chinese dito sa Pilipinas, di ba? Kasi yung mga ancestors nila, nagkaroon kasi na talaga ng taggutom sa China. Na nagkaroon ng mga pamilya na wala silang choice kundi pumunta ng ibang bansa. At napunta sila sa Pilipinas, ganito yung nangyari sa kanila. Sa sobrang taghirap ng kanilang bayan, they really need to go out to survive. Yung mapag nakita nila, grabe, wala na tayong kakainin dito, we need to go out. Okay? Sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi na pamilya ang lumilikas. Usually, the father of the family, di ba? Nag-a-abroad, nagtatrabaho doon para mabuhay ang pamilya dito sa Pilipinas. Pero during this time, buong pamilya sila, pumunta sila sa Moab. Pero nung nandun na sila sa Moab, ang nangyari naman, namatay yung asawa niya. Namatay din yung 2 niyang anak. At ang natira sa kanya ay ang kanyang 2 manugang. Okay? Ang kanyang 2 manugang na kung saan si Ruth at si Orpa. So, na-imagine nyo ba yung story? Nung andun sila, pumunta sila sa Moab, naghanap ng another green pasture, di ba? And then, si Naomi. And then nakakita sila ng green pasture, pero namatay yung asawa niya, namatay yung 2 anak niya, ang kasama niya na lang ang mga manugang niya. I can relate to this kasi may manugang na ako, di ba? So, nung
Nung namatay yung kanyang dalawang manugang, na si Ruth at si Orpa, kinausap niya to ng maasinsinan. Sabi niya, babalik ako sa Bethlehem. Babalik ako doon. Sabi niya gano'n. Oh, by the way, from Bethlehem to Moab, kasi during their time, transportation, di ba, it's either walking or sa mga hayop, it will take them 7 to 10 days of travel bago sila makalipas doon. Nagdesisyon itong si Naomi, babalik ako doon. At ang sabi niya doon sa kanyang mga manugang, stay here. Taga dito naman kayo eh. Sabi niya gano'n. Stay here at mag-asawa kayo. So most probably, mga bata pa ito, mga manugang niya. Di ba? Kasi sabi niya, stay here. At magharap kayo ng magpamilya kayo. Imagine nyo ba? Di ba? Kumbaga andun siya sa isang lugar sa Moab, namatay yung asawa niya, namatay yung mga anak niya. Ngayon, she chose bumalik doon. Kahit taghirap doon, kahit wala akong babalikan doon, babalik ako. Kayo, maiwan kayo dito. Live your life. Diba? Pero alam niyo, siguro nga sabi ko, napakabait na na biyenan itong si Naomi. Diba? Actually, itong si Orpa, bago pumayag na maiwan, umiyak pa to. Nagiyakan talaga sila, di ba? Pero matindi si Ruth. Matindi si Ruth. Kasi itong si Ruth, kahit nagpasyang bumalik si Naomi, doon sa kanyang bayan sa Bethlehem, si Ruth, sabi niya, matindi. Di ba? Sabi niya gano'n, kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Ruth's, story is a demonstration of excellent loyalty. Loyalty in both moral and spiritual uprightness that glows the brightest when life's circumstances are the hardest. It's commitment to God and others even when nobody is watching. When the cost is high, and when the future is uncertain. Doon masusukat ang tinatawag na loyalty or katapatan. Not in good times. Hindi sa masasayang oras. Madaling samahan ang tao sa oras ng kasaganahan. Amen ba? Madaling samahan ang tao sa oras ng kasiyahan. Amen ba? Pero paano na sa oras ng kagipitan? Paano sa oras ng hindi ko alam kung anong mangyayari? Diba? Yung ang dami na nag-aalisan, maiiwan pa ba ako dito? Diba? Yung ang dami nang nawawala, diba? Will I stay? Yan, diba? It is being judge when the future is uncertain. Kasi babalik sila sa Bethlehem, inalisan nga nila yun Tagtuyo wala silang babalikan. Diba? Itong si Naomi, wala rin naman siyang dahilan para manatili doon diba? Pero matindi si Ruth. Kasi si Ruth, she has the choice. Amen ba? She has the choice to stay and build a life again, once again. Pero matindi, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Matindi. Yan ang tinatawag na mark with excellence, loyal to the end. Mga kapatid tayo, we need to have that excellence. The loyal till the end. Paano natin to gagawin? Siyempre, unang-una, kailangan willing ka, ikaw mismo. Hindi ka, kasi kapag ka napilitan ka lang, aalis ka din. Are you with me, church? If you will stay, dahil I have no choice, one day you will have a choice. And you will choose to stay or to live. That is why ang isang tao, makikita mong loyalty in the end, unang-una, may willing heart yan. Willingness. Ruth's readiness to follow. Ruth's decision wasn't forced.
She had no guarantee of safety. Kasi may edad na rin yung biyanan niya. Di ba? No clear future. Walang pamana. Walang alahas, walang lupa, walang pera. No promise of reward. Most probably, siya pa mag-aalaga doon kasi mas matanda sa kanya yon. Yet with deep conviction, she tells Naomi, sinabi niya kay Naomi, please, don't urge me to leave you. Siya pa nakiusap kay Naomi, please naman, wag mo naman akong paalisin. Wag mo akong piliting iwanan ka. Matindi, 'di ba? Wherever you go, I will go, and wherever you stay, I will stay. Willingness. Yung bang ang loyalty niya kay Naomi, hindi ako mapipilitan. Kahit the future is uncertain, kahit wala akong, sa word natin, kahit wala akong ganansya sa'yo, hindi kita iiwan. Grabing loyalty. Diba? Willing, hindi napipilitan. Ang tao, pag napilitan lang, bibitaw. Ang tao, pag napilitan lang, hindi makakarating sa finish line. Nakita niyo yung mga bata, yung pinilit maging doktor, pinilit maging abogado, di ba? Pinilit lang, hindi nakakatapos, di ba? Yung iba man makatapos, pero dahil pinilit, hindi nag-e-excel, di ba? Pero ito, matindi, di ba? Si Ruth, willing siya. With all of her heart, sasama ako sa iyo. Praise the Lord. Amen. Pangalawa, na makikita mo ng isang tao talaga ay loyal till the end, obedience. Hindi lang gusto, pero sumusunod. Ruth's submission to godly guidance. Ruth followed with a humble obedience. She listened to Naomi's instruction, honored her wisdom, and acted with quiet submission. Her obedience wasn't blind. It was rooted in trust, love, and reverence for God's unfolding plan. Praise the Lord. Yung kanyang pagsunod kay Naomi because she honored her. May willingness, may submission, may trust, may pagtitiwala, may pagmamahal, at paggalang sa Diyos na tumawag sa kanya. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Willingness in Scripture is an open heart to God and to others, even when called to step into unfamiliar or uncomfortable. As we are willing, we will obey. Madaling sumunod ng hindi napipilitan. Amen? Mahirap sumunod pag napipilitan. Amen ba? For today, willingness is lived out by accepting God's call to move or to give or to serve. It is saying, whatever you want, Lord, I will do, not with my lips alone, but with an open heart and a surrendered heart. Obedience is the bridge between faith and fulfillment. Dapat willing tayo, dapat obedient tayo. At may pangako ang ating Panginoon sa Deuteronomy chapter 21 verse 1 and 2. Ang sabi doon, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you on high above all nations and earth, and all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Praise God. Amen? Obedience is tested, not in spectacular, but in the everyday. Amen? Ang pagsunod naman natin talaga sa araw-araw na ipinapamuhay natin. Kaya, lagi kong pinapaalala sa inyo, John 14:15, if you love me, keep my commands, declares the Lord.
Amen? Yun ang bilin sa atin ng Diyos. Keep my commands. If we love God, we will keep His commands. So sa ating pagsunod sa ating Diyos, I pray that this heart, excellent, loyal until the end. Hallelujah. Amen? At hindi lang yon, hindi lang dapat tayo willing, hindi lang dapat tayo obedient, dapat we are growing into maturity. Dapat tayo ay nagmamature. Tingnan mo nga yung katabi mo, nagmamature ba? Dati si JM, naalala ko to, nasa Sunday school pa. Di ba? Nasa Sunday school ka pa. Nasa kaano nito yung mga bata pa, 'di ba? Pero ngayon, inangkin ang trono ni Pastor Jaime, matindi, 'di ba? Palakpakan natin si Lord sa buhay ni JM. Asan na yung partner mo? Si Alex. Asan si Alex? Nako, pagpe-pray natin si Alex, 'di ba? Makikita mo nagmamature, 'di ba? Pag tinitingnan mo, parang ay dati siya yung fina-follow up. Ngayon siya na ang nagfa-follow up. Amen? Ganun, nagpa-mature talaga tayo. Yan yung nangyari kay Ruth. Ruth's spiritual and emotional growth. Lumalago. Ruth's narrative journey of maturity, her interaction with Naomi and Boaz, reflect not a childish reaction but a thoughtful, measured response, deepening into trust in God and in her own community. So praise the name of the Lord. Alam nyo ba, nung nag-o-obey si Ruth kay Naomi, unti-unti, I believe, hindi lang ngayong panahon na to nag-o-obey si Naomi, si Ruth di ba? Even before, even nung buhay pa yung asawa niya. And alam nyo, this is what I believe. Naging masunurin siya dahil masunurin din yung asawa niya. Amen? Nakita niya yung asawa niya, paano naging masunurin sa magulang niya. Kaya nakita niya, ganun pala dapat. And then she matures, and then when it's her turn now, siya rin ay sumusunod. Ang sabi ng James chapter 1 verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature, complete, not lacking anything. Hindi naman kasi tayo perfect. Nobody is perfect. But the good news is, we are changing from glory to glory. Amen? Hindi tayo perfect. Ang daming kakulangan sa ating buhay. Pero ang maganda, yun nga, pahusay pa ng pahusay. Pagaling tayo ng pagaling. As we are dwelling into God's presence, habang nagmamature ka spiritually, napapansin mo ba, nagmamature ka rin physically, nagmamature ka rin spiritually, nagmamature ka rin emotionally. Di ba? Napapansin mo yon? Dati konting tampo na kagad, di ba? Hindi ka lang mapansin, umiiyak ka na, di ba? Pero ngayon, nagmamature ka na, di ba? Napapansin niyo yan, di ba? Yung mga maliliit na bagay, hindi mo na pinapatulan, hindi mo na napapansin, nagmamature ka na. Tapos nagkaroon pa tayo ng Bible school, nag-enroll ka pa, grabe. Tapos pumasok ka pa sa equipping natin, praise the Lord, di ba? Tapos hindi natin alam, mamaya, di ba, tawagin ka ng Panginoon into a higher ministry, higher calling, praise the Lord, amen? Kung ano yung ginagawa mo, nasa campus ka, nasa community ka, di ba? Nag-e-excel ka, nagmamature ka, amen? Si JM, naalala ko nung unang dinala to dito ni Marjoy, di ba? Ano pa siya nun? Bata pa. Hindi, talagang ano pa lang siya nun. Parang andyan lang siya sa isang tabi, di ba? Naalala ko yun. Kasi sabi, alam mo, sorry JM, sabi ko, sayang si Joy. Magpapastor to Sabi ko gano'n. Kailangan ito ng pastor na partner. Kailangan ito yung partner na matatag, nag-i-stand. Bakit si JM? Sabi ko gano'n.
Gusto ko nga pigilan yung kasal. Pero matindi si JM. Nung nalipat si Pastor Jaime, siya na ngayon ang may hawak sa mga katatayan. Palakpakan natin si JM. Nung Sunday, tuwang-tuwa ako kasi nung nag-send siya ng picture, kasama niya yung mga father. Sabi ko, wow, nagmamature. Amen? Praise the Lord, di ba? So makikita natin talagang nagmamature at yung bang tinitingnan mong dating parang si Joey, dati di ba nasa gilid lang yan. Ay, hanggang ngayon naman nasa gilid pa rin. Actually, position talaga ni Joey yan. Wala talagang uupo dyan kahit absent yan. Nandyan talaga yan, di ba? Oo, seryado niya na yan. Dati talaga, hindi mo siya mapapansin na nandyan siya. Di ba? Pero ngayon, grabe, no? Talagang nagki-keyboard siya. Hindi ko akalain magagawa niya yun, di ba? Kasi dati nagbe-bass lang siya, nag-MC siya. Sa susunod, ila-line up na natin yan sa preaching, ha? Di ba? Praise the Lord. Sabi ko, grabe, nagmamature. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo nga, ang nais ko, panalangin ko sa inyong lahat kayo, pag binalikan ko kayo, pag inisip, sa Facebook, may flashback, di ba? Memories. Pag tininan ko yung memories, ay, ito siya dati, pero ngayon. Yesterday, nung nandito tayo, nung kumakanta tayo nung graduation, sabi yesterday ba yun? So there was a time na nagkakantahan tayo dito, nung soaking night ata yun, sabi sa akin ni Daddy Bishop, tingnan mo yung mga kumakanta sa stage. Naiyak tuloy ako. Sabi niya, naalala mo ba yung mga yan nung nasa Lagro? Sabi niya ganun. Yan yung mga back up, yan yung mga nasa likod. Sabi niya ganun. Pero look at them now. Sabi niya ganun. Sila na yung nag-stand out. Sila na yung nagli-lead. Di ba? Sabi ko, oo nga, God is so good. Amen? Yung mga dati na nakikita mong di mo akalaing hahawakan ng mikropono. Di ba matindi to si Remy? Kala mo kung kumante, talagang, di ba? High on the stage, Sabi ko, grabe ang maturity, di ba? Alam niyo si Jaime, nung nakita ko siya na, sabi niya kasi kay Daddy Bishop, hindi na po ba ang magbe-benediction, ganon. Sabi ni Daddy Bishop, hindi, guest speaker mo ako. Ako ang magpipreach, pero ikaw lahat yan. Pati communion, ikaw lahat yan. Last Sunday, I was talking about last Sunday kasi opening yun ng Christ the Rock Bukawi. E doon nakikita ko si Jaime, nagko-communion, nagbe-benediction, naiyak talaga ako. Sabi ko, grabe si Pastor Jaime, ibang level na talaga, di ba? Yung nagpapa-communion siya, nagbe-benediction siya, sabi ko, praise the name of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, umalis na, di ba? Sabi ko, tinitingnan ko nga siya. Tinitingnan ko kung may kaba. Kahapon nag-LCM kami, sabi ko, okay na ba yung preaching mo bukas? Sabi ko gano'n. Sabi niya, alam mo, Mami Reb, pag ina-assign mo ko ng preaching sa Miracle Night, 2 months ko pinaghahandaan yan eh. Ngayon, linggo-linggo na. Sabi nagmamature. Say it with me, nagmamature. Spiritual maturity is seen less in knowledge and more on how trials shape our character and dependence on God. Amen? Maturity is not just about our age, our titles, but about resilience, humility, and steadfast hope in God's promises. We should acknowledge that everything comes from God, through God, and for the glory of God. Amen? Ganon din ang nangyari kay Naomi, kay Ruth. Nag-mature. And it leads her to action. Okay? Ruth's proactive steps of faith. Loyalty compels us beyond good intentions to courageous steps and practical engagement. Integrity is visible when we do the right thing, not just think about it. Amen? Nagiging loyal tayo. And as we become loyal, yung integrity mo na i-establish. Alam nyo ba yung integrity na na-establish? When I give you a task, it is done. It speaks of your loyalty that turns into your integrity. May kilala kayong taong ganyan?
Pag sinabi niya, gagawin niya. May mga tao kasing madaming satsat, walang gawa. Pero may mga tao na pag sinabi niya, andyan ako, darating yun. Kahit oras na, late na, darating yun. Sinabi niya, darating yun. Amen? Her work ethic was undeniable. Mula umaga hanggang gabi to, gumagawa, nagtatrabaho, no complaints, no entitlement, just grace-driven gift. Ang sabi, alam nyo, ang sabi dito sa story, si Naomi, inutusan siya, mamulot ka ng trigo doon. Namulot. Kasi mahirap sila. Wala silang trabaho. Wala silang kabuhayan. Wala silang sariling lupa. Kaya sila namumulot. Ha? Kung ano ang tira-tira, pinupulot nila. Hindi yun ang the best na ani, pero pinupulot pa rin nila. Naalala ko tuloy yung lolo ko. Yung lolo ko po kasi may bukid yun sa Bulacan. Ang yabang ng lolo ko. Sabi ng lolo ko sa akin, Apo, sabi niya, nakikita mo ba yan? Sabi niya ganon. Lahat ng nakikita mo, lupa natin. Sabi ko, grabe tong lolo ko, lahat daw na nakikita namin. Pero ganon talaga ako nung bata ako. Lahat na nakikita mo, lahat ng naaabot ng tanaw mo, lupa natin. Okay. Tapos meron kaming family na culture na tuwing anihan, pumupunta kami doon. Naglalaro kami sa dayame, parang umaangat yun dayame, naglalaro kami ng kapatid ko, ng mga pinsan ko. Ang saya-saya namin kasi ang daming pagkain. Pagkaanihan, madaming pagkain. Tapos ang saya-saya ng mga tao kasi anihan. Tapos naalala ko yung lolo ko, ani. Pagtingin ko, sabi ko, may palay pa hindi ko talaga makalimutan. May palay pa Meron pang hindi naaani doon. Di ba sabi mo, lahat ng tanaw ng mata ko sa atin? Sabi niya, oo. Tapos tumingin yung lolo ko sa akin. Sabi niya, Apo, hindi lahat aanihin. Sabi niya ganun. So, bakit po? Di ba atin po yun? Magtitira ka sa mga kapitbahay natin na walang lupa. At magtitira ka rin para sa mga hayop. Sabi ko, ganun pala yun. Kaya mga ibon, kailangan may makain, magtitira ka para sa kanila. Tapos nung nabasa ko tong story ni Ruth, ganun nga pala talaga. May mga tao na mga mayayaman, na may mga lupain at may tinitira sila para dun sa mga walang lupa na namumulot. Ganito si Ruth. At alam nyo, itong si Ruth, pwedeng mamulot ng half day lang. Remember, 2 lang silang magbiyanan. Pag nakuha niya yung para sa kanila, tapos na. Pero si Ruth, kakaiba. Magmula umaga hanggang gabi, namumulot. Kaya nga yung mga tao ni boss, napansin siya, di ba? At no complaints, no entitlement. Trabaho lang siya ng trabaho. Walang reklamo. Matindi ang action ni Ruth. Matindi ang obedience ni Ruth. Hindi niya lang gusto, hindi lang siya masunurin, pero yung action niya. And you know what? Ruth's action positioned her. Ito, wag makinig kayo. Pakigising si Tony. Ruth's action positioned her for divine encounter. Nakita siya ni Boaz. Boaz didn't find her in a prayer room. He found her in the harvest field. Nung si Boaz, nakita niya, grabe itong babae na to, napakasipag. Nagtatrabaho. And I believe nagpe-pray si Boaz na mapapangasawa niya. Pero nakita niya si Ruth in the harvest field. Kaya tayo, napansin niya. Kaya tayo, kung ano pinapagawa sa atin ni Lord, gawin lang natin ang gawin. And then one day, matatagpuan ka ng pinapanalangin mo. One day, matatagpuan ka ng taong para sa'yo. Paki-highlight nyo yan. Sa mga nag-e-edit, i-highlight nyo yan. Diba? Magtanim ng mga dalaga at mga dalaga, hindi, joke lang.
para sa Panginoon, para kay Manel. Alam nyo mga kapatid, totoo yun. Kung ano pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin lang natin ng gawin. Di ka man mapansin ng tao, mapapansin ka ng Diyos. At pag napansin ka ng Diyos, yung taong para sa'yo, sa tamang panahon, matatagpuan ka. Amen? 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 Say amen! Sabihin mo, I receive. Sa trabaho mo, sa pamilya mo, don't even care. Kung hindi ka pinupuri, ginagalingan ko na, hindi pa rin ako napopromote, ginagalingan ko na, wala pa rin nakakapansin sa akin, di ba? Yaan mo lang. Kasi si Lord, hindi ka nawawala sa paningin niya. Pag faithful tayo kay Lord, pag sumusunod tayo sa Panginoon, itatagpo ka niya sa tamang tao, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Can I hear an amen? Praise the Lord. Amen? Praise God. Diba? God is so good. Amen? And lastly, nobility. Ruth's honorable and esteemed character. Innate na kasi ito ni Ruth. May nakatingin sa kanya o wala, masipag siya. Diba? May nakatingin sa kanya o wala, I don't care. Basta ako, susunod ako. In Ruth chapter 3 verse 11 it says, "And now my daughter, don't be afraid. I will do for you what you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character." Yan ang description kay Ruth. A woman of noble character. Ha? Matindi, di ba? Pag sinabi nating noble character, kapita-pitagan, kagalang-galang. Ito yung Proverbs 31:10. A wife of a noble character, who can find she is worth far more than rubies. Ano ang woman or a man of good character? Admirable, strong, morally excellent. Actually, si Ruth, tinawag pa siyang a woman of valor. Take note, hindi to mayaman. Mahirap nga eh. Pero nakita sa kanya yung noble character. Whatever your position is right now, hindi nakikita ang halaga ng isang tao sa laman ng bank account niya, ni sa laman ng wallet niya. Ang pagkatao mo yan sa harap ng tao o wala mang taong nakatingin sa'yo. Ang dignidad mo. Nobility is not just about royal status. It's about a life lived with honor, compassion, and consistency. Consistent ka. Hindi ka, nandyan ngayon, bukas wala. Diba? Hindi ka committed ngayon, bukas hindi committed, hindi consistent. Ruth's reputation is not manufactured by flaw naturally, but from years of right choices, faithful service, and visible goodness, and that is loyalty. Amen? Dapat ganun tayo, loyal. Sabi mo sa katabi mo, loyal ka ba? May sasabihin ako sa inyo. Anong nangyari kay Ruth? Anong nangyari kay Ruth? Dahil ba masunurin siya, nauto siya? Dahil ba masunurin siya, kinawawa siya ng biyanan niya? Anong nangyari sa kanya? Ruth's story is a testimony of loyalty that moves heaven. A woman who walked in willingness, obedience, maturity, action, and nobility. She didn't wait for a favor. She walked into it. She didn't chase recognition. She chose righteousness. And because of her loyalty,
God wrote her name into the lineage of our Lord Jesus Christ. Next slide. Papakita ko sa inyo to. Dahil si Ruth ay loyal sa biyanan niya. Una sa Diyos, pangalawa sa biyanan niya, di ba? Ay napangasawa niya si Boaz na ubod ng yaman. Hindi lang yun, nagkaanak sila si Obed, si Jesse, si David, Solomon, the wisest. Hindi lang yun, pag tinuhog mo yung lineage niya, kaapu-apuhan niya si Jacob, si Joseph, at ang ating Lord Jesus Christ, pinagpalang lahi. Are you with me, church? Ha? Ito yung challenge sa atin ngayon. Ha? Will you be a man or a woman of loyalty in a world that celebrates compromise? Sa panahon natin ngayon, hindi lang uso ang compromise. Ha? Yan talaga yung ginagawa ng mga tao. Kaya nga, nabusisi ang flood control budget. Diba? Yes, COA kasi si Jane. Diba? Talagang binubulalas yan. Diba? Tawag dyan, compromise. Yung mga mali, nagiging tama. Kasi ang feeling ng tao ngayon, pag inaprubahan ng tao, approve na yon. No. Hindi porket inaprubahan ng tao or ng batas ng tao, ay approve na sa Diyos. And church, remember, it is God who promotes. And it is God who demotes. It is God who rewards and it is God who punishes. Tandaan natin yun. Kaya hindi porket approve sa tao, pag alam mong hindi approve kay God, don't compromise. Do not go with the flow of this world. If you need to go against the flow of this world, then do so. We need to live rightly, upright, not merely in the sight of men, but in the sight of God first and foremost. Amen? Di ba rin walang approve ng tao? Basta may approval ni Lord. Will you follow God even when the path is uncertain, the cost is high, and the reward is unseen? Ha? Magsiserve ka ba kay Lord kahit wala kang nakikitang benefit? Yung parang feeling mo, ako na lang, nakalimutan mo na ang pagkaikaw mo ay galing sa Diyos. Baka nakakalimutan mo lahat ng kalakasan mo, lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Kaya wala tayong karapatan magtuturo sa Diyos, bakit ako, pasalamat ka at ikaw. Bakit ako nagsusupport? Pasalamat ka, ikaw ang binigyan ng Diyos na kakayanang mag-support. Bakit ako palaging kumikilos dyan? Pasalamat ka, ikaw ang binigyan ng Diyos ng kalakasan para kumilos dyan. Bakit ako nalang gawa ng PowerPoint? Itong si Mami Reb, kung kailan na lang magsisimula na saka magpapasa ng PowerPoint, ako. Pasalamat ka. Kasi kung marunong ako niyan, ako yan. Diba? Pasalamat ka, mas magaling ka sa akin. Amen? Diba? That's the way to see it. Amen? It may not bring applause, but it brings anointing. Ooh, I love it. Flash mo. Ayan. It may not bring applause of men, but it brings anointing. Mas gusto ko yun. Amen? Mas gusto ko yung anointing from the sovereign Holy Spirit. It may not open every door. Hindi lahat ng pintuan bukas sa'yo. Hindi lahat ng tao gusto ka. Hindi lahat ng tao tanggap ka. But, it opens the right ones. Tamang relasyon, tamang tao. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Mag-o-open sa buhay mo. Church, let us rise up like Ruth with a heart that says, wherever you go, I will go. Your people will be my people, and your God
will be my God. Let us all arise. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Sige, sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Sovereign Holy Spirit. Hallelujah. Lord, maraming salamat, oh God. Thank you, Lord. Because, Lord, you want us, oh God, to excel in the area of loyalty, oh God. And we shall endure until the end. Hallelujah. Walang matitinag na pananampalataya, walang mapipigilan ng anumang sakuna, walang anumang gawa ng dyablo makapipigil. Hallelujah. As we serve the Lord with gladness in our hearts. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon, O God. We are recommitting our lives to you, O Lord. And we personally say, O God, Lord, wherever you go, where we will go, O God. Ano man ang gusto nyong gawin namin, gagawin namin, Panginoon. Lord, we will obey you until the end. Salamat po, Panginoon. Bless your people. Praise God. Bless your church. Hallelujah. Lord, dalangin namin, Lord, kami, ang aming lahi, Christ the Rock Church, O God, will have an impact, O God, in the kingdom of God here on earth. Hallelujah. Kasama sa listahan. Hallelujah. Kasama sa mga excellent churches nyo, O God, ng Christ the Rock. Hallelujah. For the fulfillment of world evangelization, O God. Hallelujah. Lord, may we see you, O God. Hallelujah. With a thumb that's up and saying to us as a church, well done, my good and faithful servants. Lahat ng papuri ay sa inyo namin ibinibigay, our Almighty God the Father, our Lord and Savior Jesus Christ, our Sovereign Holy Spirit. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon.